Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kababayan. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mabuti po tayong kalagayan mga kababayan. Ito po, komento na po natin mga tambay. Ito po, pinag-uusapan na po ito sa mainstream media mga tambay. Ito pong nakaraang araw ay nagpahayag po at sinagot po ng dating general na wala pang 3 buwan ay nasibak na. Nasibak na po bilang PNP Chief General, di po ba? Pero nananatili pa rin po siyang alagad ng batas, mga kabayan. Kaya lang po, may acting na po na tumayo para sa kanya. Ito po, si General Torre, mga tambay. Ang sikat na general na halos lahat po ng batas ay inilagay niya po yata sa kanyang kamay, lalo-lalo po sa pag-aresto po sa dating Commander-in-Chief at dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sinagot niya po ang pahayag po ng dating DFA Secretary na si Teddy Boy Locsin at isa po itong abogado at bihasa po sa batas. Samantalang ang sumasagot po ngayon at talagang pinapangatwiranan po niya na isa pong pulis, mga kabayan. Ano po ang panama pagdating sa batas ng isang pulis kisa po roon sa mga magagaling sa batas? Profession po nila yon, mga tambay. Pakinggan po natin, mga kabayan, ang sagot po ni dating PNP Chief General Torre, mga tambay. Pakinggan po natin ang sagot niya sa issue po kay dating Pangulong Duterte. Kababalita lang namin doon nakalipas sa mga araw ito ko sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dalawa yung nagsalita recently, yung anak po niya na ang tawag niya pa rin doon ay kidnapping. Tapos ang dating kalihim ng panahon niya na si Teddy Boy Locsin sinasabi na kidnapping din yung ginamit na word. Pero alam natin at na-cover naman namin kung paano nangyari lahat yung events leading up to yung papunta sa Hague ng dating Pangulo. Ano reaksyon nyo na kidnapping pa din ang sinasabi nilang term doon sa nangyari? Well, for one, mga kuha nila yan mga opinion nila yan. So, okay lang na they can say what they want. We respect them. We respect their opinions. Pero nasa korte na yan at dapat ng pabayaan ng korte na mag-decide at talagang mag-pronounce kung ano ba talaga ang nangyari na yan. And about Teddy Boy Locsin, I think he was a member of the House when RA 9851 was enacted. And no member of the House voted against RA 9851 or abstained from voting on that. So, RA 9851 authorized the government to surrender to appropriate international tribunal any Filipino charged with crimes against humanity. So, I don't think that Teddy Boy Locsin can now complain if RA 9851 was used by the government to surrender Duterte to the ICC. So, I think he has the chance to make his protestations against the law, but he did not. He is a member of the House of Representatives during the time, and I believe sa ngayon ay ini-implement lang natin ang batas na ginawa niya mismo. Tambay, yung batas daw po na ginawa ni Teddy Boy Locsin, mga tambay, ang tanong po dyan, paano nyo po in-implement? Yan po ang tanong ng taong bayan. Paano nyo in-implement yung batas? Tama po ba yung proseso ng batas na ginawa nyo, General Torre, na kunin nyo po sa airport at dalhin nyo po sa Villamor Air Base at hindi nyo na po pinalabas ng Villamor Air Base at sa pilitan nyo na po pinatapon, isinakay na eroplano sa Dahig? Yan po ba ang tamang proseso ng judicial ng Republika ng Pilipinas? General Torre, tama po ba ang procedure, ang proseso ng pagdakip? At ang dala-dala nyo lang po nakita ng mahigit 100 milyong Pilipino at kasama ang makakababayan natin sa mga OFW, nakita ang ginawa nyong proseso na paghuli? Binasahan nyo lang sa inyong cellphone, binasahan nyo sa inyong cellphone ng warrant of arrest ang dating Pangulo. Tama po ba yung proseso? Cellphone? Nagtatanong lang po si Kamanong. At si Teddy Boy Locsin, wala po siyang problema sa batas, sa pag-surrender. Lalong-lalo po sa sinasabi nyo
dito sa war on pulburon. General, ang kinu-question ng mga abogado at sila po'y magagaling na abogado, katulad po ni dating Pangulong Duterte, isa pong prosecutor, isang abogado. Ganon din po ang ating Vice President ay isa rin pong abogado. Kayo po ay isang pulis. Kayo po ay tagapagpatupad ng batas. Ang tinatanong po ng magagaling na abogado at isang dating Pangulo at isang prosecutor at dating Presidente ng Bansang Pilipinas, tama po ba ang prosesong ginawa nyo? Naaayon po ba sa saligang batas? Nagkaroon po ba ng due process ang dating Pangulo? Hindi po ba kidnapping ang ginawa ninyo, General Torre? Pati nga ang pamilya ng dating Pangulo ay hindi nyo na pinapasok. Hindi po ba sa Villamor Air Base? Ano po ang tawag dyan? Hindi po ba kidnapping yan? Pati ang mga anak, pati ang dating ang Vice President, ang kanyang mismong anak na Vice President, ay isang abogado, ay hindi nyo na rin pinapasok. Ano po ibig sabihin yan? Nilagay nyo po ba sa batas? Nilagay nyo po ba ang batas sa mga kamay nyo, General Torre? Yan po ba ang tamang procedure na paghuli sa Pilipino? Ni hindi man lang nyo dinala kahit sa pinakamababang hukuman, kahit sa prosecutor, bigla nyo na lang isinakay na eroplano? Ganun po ba ang procedure? Nagiging tama lang po ang sinasabi nyo dahil nasa posisyon pa kayo. At yung mismo na ugat at ulo, hindi po ba, General, yung pumayag at nag-approval at nag-approve para hulihin at kidnapping ang sinasabi ng pamilya Duterte sa ginawa mo, sa sabwatan na ginawa ninyo, umano? Nagiging tama lang yan dahil kayo ay nasa kapangyarihan. Hindi po ba? Hindi kinu-question ang batas. Ang batas ay dapat ipatupad. Ang tanong ng mga Pilipino at tanong ni Kamanong, nasunod po ba ang proseso ng batas? Di po ba? Hindi po shortcut. Hindi po kailangan baliin o i-bend o i-shortcut ang batas. Bakit po sa inyo shortcut? Kayo na po ang nagpaka-prosecutor. Kayo na po ang nagpaka-korte. Kayo na rin ang humuli. At kayo na rin ang nagdesisyon. Ganun po ba? Hawak nyo na lahat ang departamento. Kumpleto na po. Dahil meron kayong napakaraming estrelya sa balikat. Yung po ba? Yung po ba ay sasapat na para maunawaan at matanggap ng mahigit 100 milyong Pilipino? Yung ginawa nyo'y tama. Pagka ganyan po ang inyong katwiran, General Torre, wala na pong batas pala para sa inyo. Wala nang proseso ng batas. Hindi na po kailangan ng korte. Basta hinuli ninyo, korte na yon. At pwede na idiretso sa kulungan. At pwede na ipatapon ora mismo sa ICC, sa dahig. Eh kung yung mismo, yung Rome of Statutes ng ICC, hindi sila basta-basta pwedeng manghimasok sa isang bansa. Lalo-lalo na kung ang sinasabi nyo na ito ay merong napakaraming ginawang anomalya ayon sa inyo sa war on drugs. Hindi po ba? Kailangan meron muna siyang kaso. Meron siyang kaso at hindi kayang litisin sa bansa. Hindi po ba? Meron po bang kaso sa bansa natin si dating Pangulong Duterte na nililitis at hindi na kayang tugunan ng korte, kahit ng Korte Suprema, at hindi nagpapanksyon ang ating judicial, ang ating korte? Hindi po ba? Wala man lang kaso. Hindi po ba kabastusan yon? At isa pa, hindi na tayo nasasaklaw at nasasakop ng ICC. Hindi po ba? Pero, ano po ang sinasabi nyo para maging tama? Interpol. Kaya nga kinu-question din kayo eh. Nasa Pilipinas po ba ang Interpol? Hindi po ba sinasabi nga wala rin Interpol na kasama kayo? Kayo-kayo lang din? Hindi po ba? Yan ang kinu-question sa inyo, General Torre.
Kaya yung ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte, nagiging maayos pang sitwasyon nyo dahil nasa kapangyarihan pa kayo. Sa tingin mo, General Torre, pag hindi na presidente ang amo mo, tama pa ba ang ginawa ninyo? Tama pa ba? Naaayon ba sa batas? Sa proseso ng batas ang ginawa nyo? Kung hindi na presidente, si BBM, General Torre, ang ginawa ninyo, naaayon po ba sa batas yan? Alam po ninyo, parehas po kayo ni BBM na hindi abogado. Hindi rin po kayo abogado, General Torre. At lalong-lalong hindi abogado si BBM. Di po ba? Dahil si BBM ay hindi nakatapos. Mas mahusay pa nga kayo kay BBM kung tutusin. Bakit? Nakatapos po kayo Di po ba? Kasi ang Pangulo ay hindi po nakatapos. Hindi po ba? Sa tingin nyo, General Torre, kayong dalawa ni BBM, mas mahusay kayo magpatupad ng batas at mahusay kayong sumunod sa batas ni BBM, General Torre. Ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte na isang piskal, isang abogado, at si Teddy Boy Locsin, isa ring abogado, at naging DFA Secretary at isa ding naging congressman. At lalo-lalo ang Vice President, isa ring abogado. Sige nga. Kasi ang nangyayari po ngayon, kaya nagiging tama lahat, dahil po yata na pagtatakpan lahat po yata ng ahensya ng gobyerno ngayon. Kasama yata ang institusyon ng Kongreso. At pati pa yata ang Ombudsman. At pati pa yata ang Korte Suprema umano. Ay natatapalan din kaya? Kaya nananahimik sa issue ng kidnapping kay dating Pangulong Duterte? Dahil napagtatakpan pa ng pera ni Juan de la Cruz? Pera ni Juan de la Cruz? Ang pangtakip? Pangbulag? Kaya nga po, General Torre, namnamin mo. Namnamin nyo ni PBBM ang ginawa nyo sa dating Pangulo. Namnamin nyo. Magpakaligaya na kayo. Magpakasaya kayo habang nasa kapangyarihan pa kayo. Pag nawala na kayo sa kapangyarihan, at lalong-lalo si BBM, sa tingin nyo, yung ginawa nyo kay dating Pangulong Duterte, hindi mangyayari sa inyo yon. Samantalang mas marami kayong ginawa na hindi maganda umano sa ating bansa. Hindi po ba? Napakarami yung anomalya umano. Korupsyon, pamumulitika, at hindi pagsunod sa proseso ng ating saligang batas. Hindi kaya? General Torre, ikumpara mo sa mga Duterte na sumusunod sa proseso ng batas ang pamilya Duterte? Hindi po ba, mga kababayan? Kaya mainam po yan. Mainam po yan, General Torre. Magpakahusay po kayo at magpakatalino po kayo. At mga tuwiran po kayo ng mga tuwiran na tama ang ginawa ninyo. Tama dahil nasa posisyon pa kayo. Pag dumating na po ang panahon, naiiral na po at wala na pong pangtapal at pambulag sa mga lilitis sa inyo umano, pag wala na kayo sa kapangyarihan, doon nyo masasabi kung tama pa ang ginawa nyo. Hindi po ba, mga kabayan? Maraming salamat po, mga kabayan. Ayan po, nangangatwira na po, mga tambay, ang mga nagtaksil at naghudas, mga kababayan, sa dating Pangulong Duterte. Mga kababayan, mahusay pa sila dahil nasa posisyon pa sila. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa nagbibigay po ng biyaya at tulong, thank you rin po sa inyo, mga kabayan. Maraming salamat din po. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, thank you po. At yung panalangin po natin, mga tambay, dire-diretso lang po tayo. Sama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang dating Pangulo, ay maingatan po sila sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo, mga kababayan. Thank you po sa mga dasal po ninyo. At syempre po, mga tambay, tayo rin po yung magdasal na tayo po yung maingatan
at ang ating pong buong sambayanan. Muli po mga tambay, ingat-ingat po. Konting tiis na lang po mga bayan. Tiis-tiis lang po tayo. Hindi naman po magtatagal at forever ang mga masasama. Lalo-lalo po ang mga nagpakademonyo na lingkod bayan daw kuno at mga politiko sa ating bansa. Paalam, ingat po. Bye-bye.